At syempre, kasama natin live, walang iba, ang ating si Congressman Butch Pichay. At live na natin kasama sa studio ang co-owner ng Revolver Creamery Cafe na si Mr. Gillian Almodovar. Good morning po. At syempre, good morning din kay Kong Butch. Ba, may ubo ako. Alam mo, Jo, may ubo ako eh. Kaya lang, kanina habang nakikinig ako, ba't ba inggit na inggit kayo kay Joanna? Maghanap kayo ng sarili niyong Bic. Para hindi kayo mainggit. But anyway, Gillian, chismis lang yun, ano? Chismis. Good morning, good morning. Good morning po. Napakaganda ng pangalan na Revolver Creamery Cafe. Baril yan eh. Parang baril no? Mga western guns yun eh. Umiikot, revolver eh. Di ba? Bakit pinangalanan yung revolver? Before anything else, thank you po for having me and Revolver Creamery Cafe. Ang kwento po talaga behind that is pumunta po kami sa Bali, Indonesia, and then that's for vacation lang. Then after that, nung makita namin na maraming mga cafe doon, small cafe pero grabe yung mga designs at very elegant. Nung napag-desisyon na namin bumalik sa Pinas, and then parang naisip namin, why not na itry natin yung, what you call that, yung small cafe pero elegant yung design. So, after that, dun po kami na-inspire na gawin yung Revolver Creamery Cafe. And, ayun po, tuloy-tuloy na rin po siya ngayon. Magto 2 years na po kami. Ayun. Kailan po nagsimula kung 2 years? Magto 2 years, that's May 8 ng 2023. So, continuous pa rin. So that means after graduation? Yes po. When you were still studying in college, ano bang kinukuha nyo? I took up Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management. So inline pa rin. Yes, inline. Inline. Alam mo, napakaganda ng kasaysayan ng kafe. Kafe originated in Africa. I think it's in Ethiopia. Pagkatapos, yung coffee, napunta sa Middle East in one of the islands. And then from there, napunta rin yan sa Indonesia. So, siguro napakaganda dahil pumunta kayo doon. Kaya lang, every time mapunta sa ibang lugar, nag-iiba yung nag-evolve siya. Nag-iiba like, nagiging ibang variety na coffee. Pagdating dito sa, I think, was it East Timor or somewhere in Indonesia, nag-evolve na naman siya. So, naiba na naman yung variety. So, ganon ang coffee. That's the history of coffee. Kaya siguro, very popular din ang coffee sa Indonesia. And Bali is part of Indonesia. Dahil talagang napunta doon yung Indonesia. I think it was brought there by the Arabs, no? Alam mo naman, maraming Arabs, even in Basilan, ang daming mga angka ng mga Arabs doon. No? Lalong-lalo na sa Indonesia. Kaya I think that's how the Muslim religion was spread. So, tamang-tama, pumunta sila sa Bali. And marami bang coffee shop doon? Sobra po. Bawat kanto may mga coffee shops din po. Kahit maliliit sila, sir, sobrang elevated yung design nila. That's why yun yung naging inspiration namin. Sir, kung makita po natin nung yung kanilang coffee shop, ang ganda eh. Ayan. Wow, classy, no? Ilan po yung capacity ng inyong coffee shop? Parang ang laki. Ayan kung, di ba? At saka saan located yan? Para naman mapuntahan ng ating mga viewers eh. Yeah. Ang capacity po namin is 21. Kaya po namin ma-accommodate in 21 na katao. And then we're located along countryside. Sa Pasig lang po. Doon lang po sa taas ng 7-Eleven countryside. So, along lang po yan? Yes. Along Ang pinaka... Ortigas extension? Ang pinaka-landmark nyo po dyan is yung... pwede ba mag-mention ng... Sure. Sure. Dito walang bawal. Yeah, Kahit ilan yung girlfriend mo, pwede mo banggitin. malapit lang po siya sa SM East Ortigas. Yun po yung pinaka-landmark, tsaka Urban Deca. Malapit lang po. Malapit lang. Are you not planning to come up with a branch somewhere here in Pasig? We're planning po kasi continuously pa rin po yung ini-improve po namin yung cafe, and we want na kapag once na okay na po siya, ready for master and franchise. Ayun. So, talagang pinag-aaralan nyo, no? Correct po.
even yung design ng coffee shop at saka yung mga menu. Mukhang maraming Menu po. menu. Ito po, itong mga nasa So it's harapan not just natin. coffee that you serve. Correct po. You also serve tea. Yes, we offer specialty coffee, specialty milk tea, fresh juices, pastries, egg drop sandwich, and also pasta. Sandwiches, and then you have pasta. Wow, Correct po. pesto. Sarap. May sarili po kayong kumbaga ilan yung chef na kasama niyo po sa coffee shop? Actually, madam, to be honest, wala kaming chef. Siya yung chef. Yes, Ikaw kami po? lang rin po yung nag-i-innovate at gumagawa ng menu namin. Since I have a background in the food industry, and also, I also baked din before po. And yun po nagsimula lahat. Oh. After graduation, you didn't work with any food company? After graduation po, I graduated ng year 2015. So, after that, nag-work po ako. Siyempre, isa sa mga dreams ng isang graduate sa isang hospitality management is to have a work in hotel, right? And also restaurant. So, na-experience ko pong magka-work sa hotel, 5-star hotel. And then po, doon po na-build yung pagiging professional and also the being food handler. So, ayun po. After po noon, nagkaroon ng pandemic and then doon po ako nag-start ng home baking. Then after that, doon po, ayun na po, tuloy-tuloy na po hanggang When you were working with the 5-star hotel, siyempre, grabe kataas ang standard niya, no? Where were you assigned? Doon sa kitchen or sa I assigned pastry? sa food and beverage po. What I mean sa server po. Sa More server. on handling the food po with the Okay. guest interaction. So, you didn't have any experience as far as food preparation is concerned? Wala po. Pero siguro ang pinaka-main experience ko na lang po is yung natutunan ko when I'm studying In college? Okay. in college. Na pag-usapan natin yung coffee because I think you're more popular with your coffee. So ano yung mga coffee na siniserve natin? Yeah, we actually have 11 lists of coffee and we're continuously innovating. We have the coffee na pistachio flavor yung base ng milk. We have the almond. We have the what you call Balinese cocoa. That's one of our signature coffee po. That's with coconut milk. We also have white chocolate. We have matcha. Yun po yung mga best sellers namin. So what kind of sweetener do you use? Do you use cocoa sugar? Yeah, most common lang ang mga coffee shop gumagamit sila mga corn syrup or sugar syrup. But in Revolver Creamery Cafe, we're proud na we're using muscovado sugar po. Oh, muscovado, yeah. Alam mo, Mas healthy yun kung no. Dito Mas sa healthy. Pilipinas, it's cheaper to produce muscovado and yet, mas mahal Mas ang mahal, muscovado. opo. Why? Because dito sa Pilipinas kasi manual ang preparation ng muscovado. And then you don't produce it in large quantity. But in India, they already have machineries that produces it automatically. So hindi masyadong maraming tao. So, Saka mas- malaki. Mas mura po ang doon. Well, in India, everything in India is cheap. Mura. Everything in India is cheap. Vegetables, even the rice. Talagang mura doon sa India. Imagine mo, considering that they have more than 1 billion population, they can still feed them. Kasi nag-export pa yung India ng rice, nag-export ng onions. Ang dami ina-export ng India. But anyway, balik tayo dito. So, yung coffee beans mo, do you buy it locally? Yes, we 100% supporting local. At po, since we're part of the BMBE, that's we should support a small business din po. So lahat po ng beans namin is local farmers din po and that's specialty beans. Okay. So, dito sa Pilipinas, we have 3 kinds of coffee beans. Robusta, Arabica, and Liberica. So, ano-ano yung mga coffee beans na binibili mo? Ang pinaka the best quality po kasi with the coffee beans is Arabica and that yung po yung ginagamit namin beans, Arabica lang po. Ba, napakamahal yan, Ang mahal ha? nun, di ba? Yes. I mean, the actually. beans, if you buy it from the mountain province, mga 800 pesos per kilo. Pag sa Mount Apo, mga 900 pesos per kilo. Totoo ko dyan So, po. siyempre, meron ka namang direct contact sa farmers. Magkano ang bili mo ng, or saan ka Beans. bumibili ng Arabica? From the mountain province or from Mount Apo in Mindanao? Currently po, we're using Sagada beans. Sagada. Opo, Sagada. So, magkanong bili mo sa farmers?
Medyo mataas din po kasi that's specialty beans. May tinatawag po kasi silang specialty beans. It means lahat po ng information regarding with the coffee beans andun na po. So ang kuha po namin dun is medyo mas mahal lang po. That's all estimated mga 1,000 to 1,500 per kilo. Wow. Mas mahal pa kung. Mas mahal, oh. Ano na po ito? Roasted na. Kumbaga Yes, na coffee beans. Roasted na. Pag raw beans, Ay, hindi po. Kasi wala po kaming machine to, what you call that, mag-roast ng beans. That's why kinukuha na namin siya ng totally roast na po. but that's the art, you know? Like for example, doon sa roasting, doon mo talaga nakukuha yung lasa na particularly belongs to you. I think you should start buying a roasting machine for you. Para na sa ganun, kakaiba talaga yung Yung lasa ng coffee mo. Because sa taste ng coffee, depende sa roasting. Correct po. At pag-aralan mo yan, alam mo, si Rich Watanabe, he has an academy. I think it's just in Quezon City. Mag-aaral kayo dyan. Para nang sa ganon, like for example, kung magpa-franchise ka na, you save a lot because you buy the beans at 800, you roast it, and then you can sell it at a higher price. Di ba? Yung Robusta, saan ka bumibili ng Robusta? Ang gumagamit lang po kami is Arabica. Yung Robusta, hindi po namin na-explore ba? Alam mo, the best Robusta, one of the best in the world, is coming from Sultan Kudarat. I think you better contact people from Sultan Kudarat kasi right now they are the biggest producer of coffee in the Philippines. They have planted 29,000 hectares in Sultan Kudarat, and I'm saying this because recently, nung magkaroon ng coffee convention, sila Rich Watanabe nag-organize. They got 2 awards. So, nung tinanong ko sila, bakit, it was given by a friends association. No? So, tinanong ko, bakit nagkaroon sila ng award? Sabi ng friends, they have all the notes. May fruity, may woody, and then may vanilla pa. So, to them, that is one of the best coffee beans in the world. Kumbaga kung yung lahat ng notes na yun, sa kanila mo makikita, hindi sa ibang lugar. Kompleto may fruity, kasi ang daming fruits sa Mindanao, di ba? Alam mo naman yung coffee, their taste, nakukuha nila sa Depende. surrounding area. Like for example, sa Benguet, it's woody taste. Kasi wala masyadong fruits doon. Pero doon sa Sultan Kudarat, fruity, nutty, woody, and then may vanilla pa. Kumpleto. So you better try that. Para na sa ganon ay grabe in demand yan Baka hindi na kayo makakakuha. Yes, actually po, sinuporta rin po namin yung mga farmers na recently nagkaroon din ng award. Ayan, natry rin po namin Sultan Kudarat. Pero kasi nakadepende po talaga sa supply din po. Medyo nagkakaubusan actually. Ayun, yun yung sinasabi ni Gong, nagkakaubusan. Pero sa mga, sa mga nandito, may mga chocolate, rin kayo, di ba? Yes Oo. po. Saan naman kayo kumukuha ng chocolate? Sa mga local markets lang po, since we're BNB, we should support local, mga nearby, lang po namin, mga shop lang po. Mga cacao beans? No po. That's process na po yung mismong product na po yung ginagamit namin. Yung mga nasa bar na po. Apo. Nasa bar na So, yung... you have ginagamit chocolate drinks or sa pastries nyo ginagamit yung chocolate? Sa pastries po. Sa pastries. So, what particular chocolate do you use? Yung powder or yung tablea? For the milk tea rin po, we're using powder. And then sa rin po, is more on, yung syrup po siya, syrup. Hindi po siya mismong tablea. chocolate Ang syrup. tawag noon, liqueur. Kasi pag binolmil mo yan, magiging liqueur yung coffee. But it dries. Yung cacao. Pero it dries din naman. Tawag nito. Maraming nagsusupply dito ng coffee, ng cacao. But even that, just like coffee, ang coffee, 90% of our consumption is imported. Kaya ang number 1 na 3-in-1 dito na coffee is Kopiko. From Indonesia yan. Ano pa yun? From Sa abroad Indonesia. pa. Oh. And then, yung cacao, nag-i-import din tayo. So, sa pastries mo lang gamit yon.
Yes po, pati po sa milk tea namin. Kasi marami rin po kami mga selection na ano rin po, chocolate sa milk tea. I suggest huwag kang gumamit ng ano, kasi ako may isang sikat na restaurant, umorder ako ng hot chocolate. Pag inom ko, I didn't like it. Alam mo? Powder lang to. Powder eh. Pag powder kasi, tinanggal na dyan yung cocoa butter. Yung cocoa butter, yun ang nagbigay ng linamnam. Sarap, no? Oh. Ng sarap, ng linamnam. Kaya pag nakikita mo yung coffee, yung cacao drink na powder lang, wala kang makikitang Langis. mantika. Mantika, oo. Pero pag sa tableya yon, talagang makikita mo Makita yung mantika. Yun yung sarap. Oo nga, no? Diba? Papansin ko rin yun. So do not use cacao powder. Yes po, we're sure. Pang-bake lang yun ng cake. Yes, correct. Pero kung di ba meron tayong naigesta dito sa Pro Pinoy, yung sa partner natin, na Tanay ba yun, Andres, na nag-ano rin sila ng kakao? May sariling plantation. Oo, may sariling plantation. Kaya lang, instead na niro-roast nila, sinasangag nila kagaya ng, alam mo yung tawag nito, kastanyas. Lagyan ng bato. Bato. Yun. Ayun. Kaya ang ginagawa. But anyway, again, going back to Revolver. Okay? You also have some tea. Yes po. So, anong klaseng tea ang meron tayo? For our tea po, we have a lot of selections here. Ito pong nasa harap natin, fruities. Yes po, that's fruity, that's lemon base. Pero meron din po tayong mga apothecary specialty loose leaf tea po. Rose. Opo. Ayan po yung mga most demanded po sa mga what you call it, mga customers natin. Ni-request din po na nila yan. Tapos Opo. meron tayong peach ulong. Yes, we have May peach oolong oolong tea. tranquil, hibiscus flora elixir. Alam mo ba ano yung hibiscus? Yes po. Ano yon? Dried, ano po, actually, hindi ko Gumamela? Gumamela. Gumamela So, pala siya. mamitas ka ng gumamela, i-dry mo, yan, hibiscus na yan. It's good for the heart. So, petal powder tonic, cascara, coffee, cherry tea, Earl Ambrosia. So, ito yung mga tea. Mag-offer ka rin siguro ng green tea kasi, good for cancer yun eh. Yes. So, mag-offer ka rin ng green tea. Yung ulong tea nyo, dito kasi di ba wala niyan, saan nyo binibili? We have the supplier po. Dahil sila na rin po yung nag-aasikaso nun. For the green tea po, I believe that's Earl Grey. Earl Grey po is yung green tea po. Yun po yung, inaba lang po namin yung pangalan. Iniiba lang. Guess Earl's Ambrosia. Para lang po, magkaroon kami Magiging- signature name. Oo, dapat may open and close. Kasi, di ba, maraming walang Yes, hindi- correct po. That's why we added description din po kasi importante din po na malaman ng mga customer yung mga ingredients sa isang Ingredients, pagkain kasi may allergy po sila, mga ganun po. So, so coffee and tea, no? Normally, when you're a coffee shop, you don't serve tea. Coffee lang talaga. Coffee lang. Pero kung tama nga yung sabi ni Jillian, kasi nabanggit mo, Jillian, kanina, na yung ibang mga coffee nyo, hinahaluan nyo ng something, almond nuts, or ano pang isa pang nuts na Pistachio and- nuts. Kasi minsan, di ba, may mga allergy nga tayo sa mga nuts. So, kailangan talaga nakalagay sa labeling. Mabango yung almond, coffee almond. Mabango yon. Malayo pa na amoy. Uy, sarap ng coffee na yan. Hazelnut, wala. Wala po. Ang ginagamit po naming milk na non-fat is yung almond milk, pistachio, tsaka oat milk po. May mga kayo, may mga may mga kondisyon, ba? May diabetes or nagkikito or something na... Yeah, that's why we formulate po yung mga, kasi mas marami pong nagde-demand sa amin yung mga customer. Di ba may mga allergy po sa milk. That's why we added the almond, pistachio, tsaka yung oat milk. Soya. Hindi po kami nagsasoya. Dry soya also. Sure po. mga lactose, Kasi ito yung mga popular na milk. Soya milk, di ba? Almond milk. almond milk. Ito yung ginagawa rin non-dairy na mga cheese. You can make soya milk into a cheese and almond milk into a cheese. Pwede mong gawin. All you just have to do is add lemon para mag-coagulate yan. Pag nag-coagulate,
But before doing that, lagyan mo ng mga spices, salt, then you have a cheese. Gagawa yan si Jillian. Baka pag-uwi po. At gagawa na rin siya ng tinapay doon kung para doon lang, di ba? Palaman sa Palaman. tinapay. Pero, Jillian, sa intro natin kanina, may mga parangal na ang inyong cafe, Revolver Yes po. Cafe. One of the awards po na na-receive namin, that's yung sa Restaurant Guru recommended. That's based po sa mga dami or sa quality ng Google reviews. So as of now, we have 5-star, 600 plus reviews. And thank you so much sa mga loyal customers namin that continuously coming back in our cafe. And also aside from that, we also investing to the to our barista rin po. Since we are actually a food handlers po, we invested sa mga trainings na kung saan nakakatulong para maiwasan po yung mga ayaw natin mangyari. So we have the food shop, basic food training. I also have the training there and also my co-business owner. And for now, we have Queenie na achieve na rin po yung basic training for food handlers and food shop for HACCP, basic principles, and road to FCS na po siya. Yun. Yung mga flavors mo, do you not intend to bottle it and then sell it sa mga groceries and supermarket? We're actually planning about it po kasi mas maganda rin po na na-accessible po siya sa market po or sa mall. Marami rin po nagtatanong ng mga customer namin na, bakit wala pang ganyan? So, we continuously planning pa rin po para pag once na nilabas na, iswak na po yun sa masa. Oh, kasi like for example, marami kasi dyan medyo no time for them to prepare coffee. So like if you go to a supermarket, may Starbucks yan in cans, no? In cans ba yung Starbucks? Or in bottle? May bottle. Sarap bottle. na So like for pagkain. example, Revolver. Diba? Baril na baril eh. But you put it in bottles or in PET or in alam mo yung tawag nito, Tetra Pak. Opo. Pwede rin sa Tetra Pak yan. Para hindi mag-deteriorate. May milk kasi eh. So, you have to be very careful in bottling it or in putting it in the can or in putting it sa Tetra Pak. Sa Tetra Pak, medyo sigurado ka dahil habang mainit pa, talagang pinapasok na kagad doon sa Tetra Pak. And then sinisil. Ang galing Pero kung dun sa cafe nila, ano yung pagkakaiba ng Revolver Creamery Cafe dun sa mga usual na cafe na nakikita na natin or napupuntahan na natin? Yes, correct. Ang pinaka number one na pinopromote namin since we use we're actually specialty cafe. So it means lahat ng beans from beans to espresso, everything is calibrated po. And then aside from that, they can work din po sa cafe namin. We're open 10 a.m. to 12 midnight. So anytime they can go there and open din po kami every day. Wala po kaming closing. Holidays. Yes po, open po kami. Diba? Parang rin nasa media. Pero, ayan. Well, ang restaurant naman talaga, hindi naman nagsasara talaga yan. 24/7 yan. Sa bagay kung kapag... So kailangan shifting na lang talaga. Ayun, shifting po ba shifting kayo? actually. And then we're part of the Philippine Coffee Guild and also Specialty Coffee Association. Si Philippine Coffee Guild po is samahan po siya ng mga farmers, business owners, or coffee enthusiasts to promote or to share the knowledge about the coffee. How about for the SAA naman po, it's international po siya. Based sa US and also United Kingdom. Sa ngayon ba, ilan na po yung barista nyo We have 3 barista. na pa-shifting? Yes, shifting. Well, I noticed na yung mga coffee concoction nila like cocoa matcha Balinese. Wala naman yan sa iba. Yes, so yung correct tanong po. mo na anong kaibahan nyo? It's their concoction. Like Balinese Cocoa Serenade. Biruin mo pag ininom mo, Hindi na ako inaharanahan pupunta ka pa. ng Bali. Wag lang boses ni Andres. Spanish Flamente. Wow. Caramel macchiato mousse. So they have different
So, kailangan talaga turuan nila yung barista nila kasi it's not the standard. Yes. Iba Lahat yung po kanila. ng pangalan ng mga coffee namin, lahat ng selection namin is meron po siyang inspired with the music. So lahat po ng may mga words dyan is related din po sa music para something new, something unique po sa ibang coffee shops. Like for example, yung mga coffee mo, maraming flavors dyan eh. Pero kung gusto mo indigenous flavor, maglagay ka ng yung sweetener mo instead of sugar or muscovado, lagyan mo ng mango. So it's a good combination, coffee and mango, coffee and guayabano. So I'm just suggesting. Yeah, we should try that. Kasi hindi ko rin po naisip yun na may tamis din po kasi at may sweetness yung mga prutas na yun na pwedeng gawing Kasi sweetness. ang coffee drinker, they don't want their coffee with sugar. I don't drink coffee with sugar. Gusto ko lang black coffee. Kasi yun ang tunay na coffee drinker. Lalasahan mo lang yung coffee. Di ba? Pag nilagyan mo ng asukal Hindi na ang lasa. Hindi na Hindi coffee. na coffee. Oh. May mga hot din kayong aside sa mga nandito na kumbaga cold coffee, merong mga Yes, hot correct din. po. Lahat po ng selection namin sa coffee, lahat po yan is feathering hot. Pati yung mga hot teas po namin. Yun. Ito sa presyohan naman tayo kung magkano yung in-offer nyo o anong size nitong? That's, meron po kaming dalawang size. Iniba rin po namin yun. 16 ounce, ito po yung Virtuoso. 22 ounce, ito po yung Maestro. Ito po yung ganito kalaki po yung 22 ounce. That's Maestro po siya. So magkano yung price range natin? Ito po, ang price range po namin ay nag-start siya ng 150 to 190. Hanggang doon lang po yung pricing Depende namin. sa syempre sa coffee. Hindi ka nagbibenta ng beans. Hindi po, pero maraming po naghahanap ng mga Nagtatanong. customers. You know, I think you have to buy like Robusta, Arabica, Liberica, and then pack it. Roasted na yon i-seal mo yon. Kailangan yung packing mo maganda para hindi mag-iba yung lasa. And then try to sell it. Kasi you go to Starbucks, ang mahal ng coffee beans Oo nga nila. ako Actually no? Sabi ko, wow, ang Robusta nila halos 1,000, 1 kilo. Yung Arabica nila, 2,000 1 kilo. Maliit lang yung yung mga packages nila, di ba? Pero ang mamahal. Ayan. Pero sa mga naman tayo, sa mga fruit teas, ayan, magkano yung price range? Sa na fruit tea po natin, meron po kasi tayong selection na they can add probiotic drinks. Ito po yung Yakult. So, ma-price rin sa 160 to 180 pesos po siya. And aside from that, we put chia seeds po sa lahat ng fresh tea natin. Lahat ng fruit teas nyo may chia seeds. Yes, correct po. So, Mabubusog ka na nun. anong mga indigenous na coffee nyo? I mean, na tea. Wala kayong indigenous na tea? We have the cascara. Ito po yung pinagbalatan ng beans, ng coffee beans na dinry rin, biniroast din po. And yan po yung in-offer din namin at bestseller din po sa cafe namin. Ayun. May isa-suggest ako na isa, no? Yung banaba leaves. Banaba leaves actually, herbal medicine yon. But napakasarap na coffee din yon. Tingnan mo yung mga health benefits na makukuha sa banaba. Then, you can also offer that as a tea. And then, sabi ko nga sa'yo, gumamela, pumitas ka na lang ng gumamela, ibilad mo, and then you have hibiscus. Hibiscus. Kung yung pang banaba, ito yung kasi di ba magpapasko, yung mga tsa na na kapartner ng puto bumbong, tama ba? Iba yun. Hindi ko alam kasi yung puto bongbong lang talaga in-order ko. Walang banaba leaves. Kasi may partner siya. Hindi ko lang kung dahon siya ng banaba or dahon ng... Ang partner ng puto bongbong, alam mo, kinayog na niyog. Pang-inom, pantulak o ang pantulak. At saka... at saka maskubado. Nako. Masarap pa rin yan sa tsakong dahil nga may tamis. Anyway, But, you know, these are new things na
comes out from my imagination. Like for example, instead nagagamit, yung sweetener mo, instead nagagamit ka ng sugar, gamitan mo ng yung tawag nito. Stevia? Hindi, yung mangga. Mangga. Matamis naman yung mangga. Make sure na matamis yung mangga. Pero pag ininom mo naman talaga yung mangga, kailangan, yung coffee, hindi matamis. Kung hindi, may malalasahan ka lang mangga. It doesn't mean na kailangan patamisin mo yun. Kasi puro mangga na yun. So it's just a taste of mango in your coffee. Ganon din, a taste of guyabano in your coffee. You'll be the only one offering that. Sure po, we will try that. Oo. Pero masarap din ng coffee, syempre. Pag sinabing coffee shop, may pasta rin na Yes po. We have the pesto and also the marinara. 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 Opo. Marinara, meatballs, So, Pilipino, alam mo, ang Filipino pasta, medyo manamis-tamis. Pero wag kang mag-Filipino pasta. Kailangan talaga kung ano yung Italian pasta. Correct po. Isa na rin po sa mga namin dyan yung ingredients din po. Siyempre kapag once na marinara or pesto, kailangan yung ingredients din po is quality. Kasi yun po yung balik-balikan na ng mga customers. Yung quality rin po ng pagkain tsaka ng drinks. Tsaka yung lasa ba na kung mas malapit dun sa original. Hindi man kopyang-kopya dun sa original. At least mas malapit dun sa Alam mo, favorite ko na pinagkuhanan. pasta, bongole. Bongole. It's a shell. Ang sarap talaga ng bongole. Hindi naman po siya yung halaan kong. I think, masyadong malaki. I think, halaan. Halaan. Bongole. Ayun. Masarap talaga yan. So, pag-aralan mo yun. Yung may palaman po, no? Yung shell talaga, bongole. Yung may kumbaga parang seafoods na rin siya. No? Kung Pag seafood gusto mo pasta. naman medyo may Filipino taste, ang ginagamit nila, alam mo, talangka. Taba ng talangka. Masarap yun. Na Kaso yung pasta. Pero yun, hindi na yun Italian kung hindi may Filipino, na yun, taste. taste, oo. Ayan, marami kang Yung iba naman kung, di ba, pasta negra. Di ba? Pusit yun. Pusit. Nagugutom na tayo. Anyway, saan po pwedeng umorder sa 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 Revolver Creamery Cafe? Available po kami sa Grab and also active din po yung Facebook page namin na they can order din po. Sa Grab at saka sa Facebook page Apo. ayan, pakita natin yung Facebook page nila. Yan po, that's Yan. Revolver Creamery. Revolver. Akala ng mga tao, baril Baril. yan. Baril ang binibenta, coffee pala, tea, at saka pasta. Anyway, try to invite our viewers and listeners. Alam mo, we're not only viewed here in the Philippines, but worldwide. So you better invite them. Hi guys, I'm inviting you to go in the Revolver Creamery Cafe. We're located in Countryside, Pasig City. We're open 10 a.m. until 12 midnight. Every day open. So we offer specialty coffee, specialty milk tea, fresh juices, hot tea, pastries, and also egg drop. So wala na kayong hanapin doon. So you can better to visit us there and we will give you the best services and food. Ayon. Kailan tayo pupunta, Jo? Malapit lang kung. Andres, kailan tayo pupunta? Pero kung ayan nga, maya-maya daw kung. Pero ayan, any future plans po? Aside dun sa nabanggit nyo kanina na balak nyo na po na i-open sa franchising, yung magdagdag ba ng mga iba pang produkto? Actually, madami akong natutunan kay sir. O baka maybe we can roast na someday kasi may maraming mga customers na naghahanap ng mismong beans. And also, by this next year, we're planning to open for franchise kasi marami na rin pong customers na naghahanap for franchise. And even branch out na rin po and also in sa malls. Possible din po mag-open din kami. Ayon. So, at least, alam mo, medyo masaya ako dahil iniisip na nyo yung mag-branch out at saka mag-franchise. Ang purpose naman itong programa natin dito sa ProPinoy is to encourage MSMEs from expanding. So kung mag-expand kayo kasi you can create more employment,
direct and indirect. So, makakatulong sa ating bansa yan. At pag malaki na yung kita mo, malaki na rin taxes ibabayad mo sa ating pamahalaan. mas lalago yung ekonomiya natin. Totoo di ba? yan. To be honest with you, this is one industry, yung mga MSMEs, na dapat talaga i-promote ng ating pamahalaan. Kasi ito yung backbone ng ekonomiya. Alam mo, paulit-ulit ko nang sinasabi yan eh. And yet, ang daming ayuda, 600 billion. Wala mang ayuda sa mga MSMEs. Sila ang dapat bigyan natin na una ng ayuda. Kahit mga 10 billion lang. Out of the 600 billion a year, 10 billion lang ilagay natin. I'm sure that our economy will really improve. Lalo na ngayon kung itong bagyong Christine lang, di ba? Maraming mga micro, small, and medium enterprise ang mga naapektuhan ng bagyo. Well, mostly the farmers. Pag naapektuhan kasi yung mga farm products natin, ay siyempre, Apektado. may mga MSMEs niya na dependent sa farmers. Like for example, yung mga gumagawa ng halaya. Sa bagay, yung ubi naman, di Ube. apektado yung kasi underground. Yung mga crops na nasa ibabaw, pag nasalanta yun, ay problemang malaki dahil wala ng raw materials. Jillian, nabanggit mo kanina, no, na sabi mo, kami na nagpunta sa Bali, Indonesia, di ba? Tapos pagdating dito, tsaka kayo nagsimulang, nakaisip na magtayo na. Sino pa yung mga kasama mo dito sa business? Actually, dalawa lang po kami. That's si John Motilla. So, ayun po, kami rin po yung dalawang nag-formulate lahat po ng mga, kami po nagtulungan din para maisagawa at makatuparan yung cafe namin. Klase mo ba siya? Ka-work po. Sa hotel, no? Hindi po kasi ngayon po kasi is nag-sideline din po ako as a graphic designer. So I have marketing background and also my business partner. Ayun po, ako rin po yung gumawa ng menu natin. Yan. Pati itong... Yes, ako rin po gumawa niyan, pati logo namin. Maganda yung presentation. Aside from the fact na masarap na, maganda pa yung presentation. Maganda kasi kung maganda yung presentation mo kasi pag nakita mo pa lang yung pictures, tempting na. Ayan, no? So, talagang mapapa-order ka. Palatable. Mukhang masarap ito eh. Di ba? So, yun. So, ikaw na rin ang kumukuha ng pictures. Yes po. Ako to po lahat sa marketing, pati yung mga creatives din po. Para, ma-maximize po yung talent kasi kapag once na kumuha tayo ng ibang tao, may bayad May din. bayad Opo. pa. At mahal yung bayad. Actually po. So ngayon ba, ilan na yung, Jillian, yung mga tauhan nyo dyan sa inyong coffee shop? 3 po yung sila. Shifting schedule din po. Tapos, plus kayong dalawa. Yes, ako po minsan, ako kahapon, ako yung tumako kahapon kasi nakalib yung dalawa. Bali, 4 din po kasi ako po yung sumusuport sa kanila kapag once na kailangan din. Ako rin po yung nag-train din sa kanila. Any preparations kasi malapit na ang Christmas? Ngayon po, we're part of the Kembak. We have the partnership with the Kembak app. Ito po yung loyalty loyalty application. Kasi po dati, 'di ba, ang card po is yun po yung stamp. Ngayon po kasi ngayon is digital na. So we have the app that they can may mga existing promo din po kami doon, and for this coming Christmas, for sure magdadagdag po kami ng vouchers and promo din po doon. Kasi uso yun eh, di ba? Yung nuggets na natin. Pero yun nga, yung sabi ni Jillian, parang... Application na. Tapos, dun mag-iipon yung mga points, ganun ba? Correct po. Bawat 200 pesos nila may earning 1 star or point po yun na maka-convert into discounts din po. Discount lang o baka po pwedeng Yes pag po. nakaipon ng Meron din po points. kaming binibigay na free affogato o free cake kapag birthday mo. We have the discounts kapag taga-Urban Deca ka or teachers ka. We have discounts po sa mga special persons. Alam mo, mga transactions ngayon, application na lang eh. Kaya Kaya ang cellphone talaga ngayon, importante. It's not just for phone calls, but it's for transacting also business. Andiyan na lahat eh. Applications lahat eh. Ba't nga? Like for example, mag-apply ka sa US Embassy ng passport. Application na rin. Lang din, di ba? Di ba? Napakadali na kung Magbayad ka ngayon. No? Application na yon, GCash. Hindi ka na lalabas kung... Hindi ka di na ba? lalabas. Kaya minsan nagagalit yung mga magulang na
magdi-dinner, hindi na nakakapag-usap dahil yung mga anak nakatutok sa cellphone. No, probably they're transacting business or probably they're doing something very important. So, Sabi niyo sa Pasig yung bakit sa lahat ng kumbaga lugar, ba't Pasig dun diyan sa Ortigas Extension yung Opo, napili sa may niyo? countryside. Kasi po, Countryside. gusto namin gumawa ng business na accessible din po sa amin. So, taga doon na rin po kasi kami sa area. That's why, mabilis pupuntahan kapag kailangan. at saka maganda yung traffic, Dan. In Correct other words, po. siguradong tatauhin yung pwesto dahil Pasig is heavily populated. Tsaka pag traffic Hindi, importante Dadaan naman muna. talaga yan. Importante talaga yan na there is market in a place where you put your business. So, puno naman tayo araw-araw. Yes po, pero may mga times din po na hindi, siyempre, lalo na nung nabagyo. Nung bagyo, dalawang po. araw yon at 3 araw ata yun. No? So, wala talaga. Opo, may mga ganun pong chance. talaga. Kasi malamig naman ng panahon, di ba? Hindi ba mabenta ang Actually, yung Coffee, traffic po hot kasi coffee. talaga doon is depende talaga. May times sobrang dami, sobrang onte. Pero we keep keep promoting our products and also we're active sa social media. Ayun po. And then sa area po kasi namin, that's napag-aralan din po kasi since katabi namin si SMEs Ortigas, sa baba namin si 7-Eleven, katabi namin yung mga condominiums. So, ang market andun pa rin po talaga. Kung yung doon, yung malapit na condominium doon, talagang ilang building, di ba? Correct po. That's why we maximize the Cambak app namin. So, if you're homeowners of Urban Deca, you have 10% discount po sa lahat ng products namin. Alam mo, there is a place na may traffic, yung Estancia. Yes po sa stand. I think you better survey that and then probably you can put up a branch there. Kasi ang daming condo dyan ngayon eh. And not only that, ang daming tao pumupunta sa estansya na ngayon. At saka yung subway na gagawin, stop yan ng subway. So, talagang yung Sa bagay commercial, yung mga investors doon na may commercial, nire-rent na commercial, talagang kikita sila. Kikita. So you better survey that. Kasi nakikita ko naman, class itong siniserve mo. Thank you po. Hindi ito pang palengke. Kaya nga ako Ito kakaiba. pang mall. Ayan. Pero, Jillian, nag-cater din ba kayo halimbawa pag may mga occasion? Ganyan? Yes po. Ang pinaka number one na event namin nun is yung nagkaroon po ng meeting yung mga teachers from Santa Lucia. So, kinikater rin po namin yun. So, yun po yung first event namin. May mga nag-inquire din po for yung sa wedding, mga yan po. Kinikater din po namin yun. Mga pang-events din po. So, nagpupunta kayo doon, tapos nag-deserve kayo ng Hindi po. Kasi since ang coffee shop namin yung gusto namin i-promote, sila po yung pumupunta sa coffee. Yun po yung magiging events place po nila. mismo dun sa mismong Correct po. coffee shop nyo. Wala pa nung Yung booth po. yung mismong booth. Wala pa po. Pero we'll surely try that po soon. Maganda yun di ba? Kung halimbawa yung sila na mismo pupunta doon sa mga halimbawa, wedding or kung anong events, di ba? Na gustong So magkikater na sila. Actually, ang wedding naman, normally hindi naman coffee time yun eh. Mga meetings. Either lunch or dinner, mostly dinner. Mga seminar ko, ganyan. Yan, seminar. Oo. So, naku, ang dami na atang mga comments eh. Kaya, Jo, balik na natin. Yes. Ayan, dahil sa maraming comments na about dito sa ating Revolver Creamery Cafe, ihatid sa atin ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Jo! Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Aba de los Reyes, Irene Cervantes, Jo Marie Marco, Redmond Pangapalmea, Jean Piamonte, Hilario, Michelle Machado, Jane Rose Labenya, Sandra Garina, and si Papa Warley Idol at nanonood din si Joanna Luna. Bumailit ka na, Joanna Luna, ha? Ko-comment. Hindi nagko-comment, Sir Kong. Ang hirap pala pag si Joanna wala, buy one, take one. Alam naman si Sir Kong, paupuin ko sa kasado. Sabi ni Suset Suswan, always watching from Baliwag, Bulacan. Sa Bali, yung dinisya ko nalaman na may babae talaking kape
Sabi naman ni Jezreel Maranan, Wrestling de la Roca watching from Naik, Cavite. Len Javier, malakas ito kasi ang lapit lang sa Urban Deca. Napaka-cozy ng place nila. Ayan, may customer po kayo rito. Corinne Nilidan, I love Spanish latte. Hindi kumpletong araw ko kapag walang kape. Jonah May Taguna, always watching Pro Pinoy from Pasig City, hoping matawagan. Sherry Ann Gole Cruz, oy, kamusta ka na? Always watching from Santa Maria, Bulacan. Frederick Monponbanwa, ang daming kape nila. Ano ang pinaka-bestseller ninyo? Available na rin ba sa Food Panda and Grab? Yes, we're available po sa Grab. Anong Grab bestseller po. daw natin? Sa bestseller po natin, ang bestseller natin sa coffee is pistachio, Adante, and also the Coco Balinese po. Wow, naku, napaka-social. Ito pala. Aida Belleza, yes, masarap talaga ang chocolate na hindi powder. Kailangan talagang lumabas yung pinaka-oil sa paghahalo. Kaya may baterol, no? Paula Marisa Torres, green fruit tea, base for me, bagay sa amin na mga acidic. Paula Senoro, ang galing naman ng bata pa. Bata pa lang ay nagne-negosyo na. Jane Rose Labenya, Coffee is Life. Reza Lastimosa, the second, sosyalin ang name ng mga kape nila. Pupuntahan ko to. Ayan ang ating mga komento this Monday morning. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Mama Jo Mariano. Grabe naman, ha? Coffee is life. Coffee is life. Pero alam mo, coffee is one of the best antioxidant. Pag coffee drinker ka, gaganda yung balat mo. Pampabata kong. Pampabata. Oo. At saka, parang pagkagising mo pa lang sa umaga kong hindi, parang sa mga Pinoy ba? Parang hindi kompleto yung hindi araw pag kompleto. walang kape. Yung iba nga, alam mo anong ginagawa? Nagsasangag ng bigas. Para magiging coffee lang. Pag walang bigas, mais. Sa probinsya ko, Para no? maging coffee lang. Ganon. Kaya nga ang mga Pinoy mas mabenta na ngayon ang coffee kaysa sa ibang mga Filipinos are drinks. coffee drinker. Kaya nga, 90% of our coffee is imported. Kulang tayo ng production ng coffee. So we have to encourage our farmers to plant more coffee. Kasi isipin mo naman, tinuruan lang natin yung Vietnam pagtanim ng coffee. Ngayon, Vietnam is exporting 2.4 billion US dollars of coffee. Samantalang tayo nag-i-import. Oo nga ako minsan nga may mga coffee shop din ako nakikita na nag-o-offer ng Vietnam coffee. Mura eh. And hindi naman nagkakalayo ang taste. Masarap din ang taste. Depende na, if you want to buy from Vietnam or from Indonesia, bili ka ng raw beans, yung green beans. Ikaw na ang magro-roast. Yan. So, sa roasting kasi, doon mo makikita yung diferensya ng lasa. Kumbaga doon nagkakatalokong. Doon nagkakatalo. Ayan. Pero sa ngayon ba, sa Grab at saka sa ano pa lang? Opo, sa Grab pa lang po. And then, pero nakapag Sa na-sign up Facebook. na rin po kami sa Food Panda, ongoing na rin po yan. Ayun. Kasi syempre, minsan yung iba, walang, habagay, madali naman ngayon mag ng app, di ba? Pero mas maganda yung mas maraming platforms, di ba? Pero yun nga, ang ganda ng kanilang sa mga pasta naman, ano yung bestseller at saka dun sa iba pang mga dessert nyo? Sa na pasta available? po, ang pinaka-bestseller namin dyan, si pesto po. And for the pastries, kami rin po yung nag-aayos noon. We have the Banana Bliss Delight. Ito po yung banana bread base, pero may cheesecake sa loob. And then, you can choose on top kung gusto nyo po strawberry, blueberry, or mango. And also, we have the Balinese flan toast. Ito po yung may bread, and then meron po siyang leche flan and also ice cream on top. And then meron po tayong espresso para i-fill in na doon. At ang pinakalas na bestseller po namin is Golden Melisma French Toast. Ito po yung French toast na meron kaming sides. Kami rin po yung gumagawa ng cheesecake noon. Yun po yung isa sa mga most demand na mga customers namin, and also maple syrup. Aside from that, they can choose strawberry, blueberry, or mango din po. Ayun. So talagang kakaiba kung yung kanilang mga ino-offer ng mga pagkain sa kanilang cafe. Pero eto na para tuloy-tuloy na tayo
ang ating hulaan mo, ang kapital ko. Muli, nagbabalik si Andres Bonifacio Jr. Yes! Ang ating lucky caller ay manggagaling from Occidental Mindoro, Reza Lastimosa. Magandang araw sa iyo, Reza! Hello po. Ayan, Reza! Nakapagkape ka na ba? Yes po. Oh, eto na! Hulaan mo na kung anong araw ang petsa ng Hulaan mo na ang kapital na ginamit nila Sir Jillian sa pagsisimula ng Revolver Creamery Cafe! Teka muna. Sir. Ulitin mo, hindi petsa pinag-uusapan dito, ha? Nanonood kasi eh! Pupuhunan. Nagugulo ako eh! Pakiulit lang, pakiulit. Eto na. Hulaan mo na ang kapital na ginamit nila Sir Jillian sa pagsisimula ng kanilang Revolver Creamery Cafe! Hala! Ayan, nawala. Tuloy-tuloy. Natakot kasi pecha yung unang tatanong mo. Petsa, oo. Ayan, mamaya Ayan, babalik lang natin, i-connect lang natin Ibabalik ulit. lang natin si, Pero, Occidental Mindoro. Yes, sir. I think, Tayo. first time ito, First no? time ulit, first time. First time. ito. Kung baka first time. Kailangan makabalik talaga. Pag first time, pag hindi mo nahulaan, bibigyan kita ng bonus. Oh, ayan ha. Kaya lang, on one condition na kailangan, yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kailangan na yayain mong manood ng Pro Pinoy para na sa ganun ay marami silang matutunan at marami silang mapapanalunan. O, di ba? So, Hindi balik mo na man- natin. Reza tawagan na. Lastimosa from Occidental Mindoro. Nandiyan na. Okay, ayan, Reza! Yes po. 10K po. 10K. 10,000 pesos ang hula ni Reza from Occidental Mindoro. Makakuha mo kaya ang 1,400 pesos? Bago Miss- itanong, kung hindi man masagot ni Reza, meron kang bonus sa akin. Oh, ayan. Antayin Ayan mo. na, Huwag antayin mo mo. ibaba yung telepono mo. Ayan, So, ayan. tanong mo na, Jo. Ayan, eto na. Jillian, magkano ang kapital na ginamit nyo sa pagsimula ng Revolver Creamery Cafe? Medyo mababa po yung sinabi niya. Pero ang kapital na ginamit po namin is nasa 300,000. So, 300. may kalakihan, ano? Laki ng diferensya. Pero, dahil first time na caller, meron kang bonus na 1,000 pesos. Ayan. Yes, congrats. Narinig mo ba, Reza? Congratulations. Po always. Ayan, Reza, ano masasabi mo? Salamat po sa DCME, Kong Butch, tsaka po sa Revolver Creamery Cafe. God bless po sa inyo, lalo na po sa inyo, Ma'am Jo Mariana at Sir Andres Bonifacio po. Okay, Thank you po. Reza, may tatawag sa iyo ngayon para ipapadala sa iyo through GCash. Yes po, salamat po. May pangkape na po at pambigay. Pupunta ka rito para punta ka sa Revolver, Creamery. Occidental. Ang pamasahe, sagot ni Andres. Sa bagay, regular na ngayon ng Yes, oo. Flights. flights at saka barko. Pero wala tang flight sa Occidental Mindoro. Ano pa, barko? Barko. Lilipad. Ayun. Balik na tayo. Ayan! Kaya naman bukas, 1,600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang kapital ko. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Mama Jo Mariano. Malaki na pala yung binigay ko ng 1,000 kasi 1,006. 1,006 na lang. Wala na raw bawian niyang kong. Wala na, siyempre. Ay, ito. Natuwa naman ako dahil first time First ng time, Occidental Mindoro. Tsaka sana yung mga nasa Occidental Mindoro, kahit saan man kayong panig ng Mundo. Ayan, dahil nga worldwide tayo, manood po kayo. Kasi yung mga first timer dito, syempre, sinuswerte. Pero eto, Jillian, saan mo, kumbaga yung 300,000 pesos na pinuhunan mo, saan yan napunta? Saan yan? Ang kung kwento po kasi niyan, kung bakit 300,000 kasi medyo malaki po talaga yun, no? Kasama na po kasi doon yung renovation ng mismong place. Kasama na rin po yung training, kasama na po yung lahat ng mga products doon, lahat po ng mga kagamitan. Kaso nga lang po, doon sa 300,000 is, meron po naging problema po kasi niyan, nagkaroon po ng delay ng 3 months. Nagkaroon po kami ng problema sa may contractor.
Kaya yun rin po yung isa sa mga naging struggles namin kasi parang kumbaga na-scam kami ng contractor kasi hindi na bigay yung pinaka time frame na pinangako nila sa amin na isang buwan lang daw. Matatapos. Umabot kami ng 3 months kaya medyo matagal din po yung inintay namin. Kaya That's not new to me. Hingi sa'yo ng advance. Advance. 50% advance. Pag bigay mo ng 50% advance, siguro nagtutungits ka agad. So, hindi na bibili yung mga raw Nagagastos ka material. So, hindi natatapos yung trabaho. Minsan, sisibatan ka. Minsan, aalisan ka. Some of my friends, gano'n, papagawa ng bahay worth 50 million. Nade-delay ko. Hindi natatapos. Hindi natapos. Swerte mo na lang kung nade-delay lang. Ang problema, kung talagang hindi tinatapos. Hindi tinapos. At kung tatapusin man, yung mga substandard na gamit na materials. Kasi nga, nagastos na yung Di ba? pera. Totoo yun. So, Jillian, anong masasabi mo sa yung mga fresh graduates? Kasi dito sa ating bansa, alam mo, pag nasa college na, ang pangarap ay maka-abroad. Ang pangarap ay makapagtrabaho sa mga multinationals. Bihira yung nakikita kong estudyante na ang pangarap ay maging negosyante. So, anong maipapayo mo sa ating mga young students na pag-graduate nila, ano bang magandang gawin? yes, tama po yan sinabi nyo. Kasi ako rin po, after ko graduate, I'm planning to go abroad para din magtrabaho. Pero isa sa mga payo na gusto kong ibahagi din is for them is para una is kailangan nila malaman kung anong gusto nila, kung ano yung talent na meron sila. Then after that, i-nourish nyo. Kasi doon doon nagkakaroon ng magandang bunga kapag once na hinanap mo kung anong hilig mo, kung ano yung pangarap mo, kung ano yung talento na meron ka. Then after that, gawin mo siya as a business kasi bukod dito sa pagbi-business hindi lang ikaw yung tinutulungan mo, syempre pati yung mga empleyado, mga future job opportunities sa mga tao, pag-aambag sa taxes. Ayun, ang pinaka payo ko sa inyo is hanapin nyo kung ano sa kayo gusto, kung anong talento nyo at sundin nyo lang yan at magkakaroon kayo ng lalago kayo sa buhay. Alam mo, yung sekreto sa success is not how much you make. It's you are happy with what you're doing. At the same time, you're earning money. Kasi po kung pag ganun yung nangyari, kahit anong, sabihin, pagod ka, oo, pero hindi pagod yung nararamdaman mo, di ba? Walang pagkapagod pagka gusto mo yung ginagawa mo. Totoo yan. In fact, pag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka talaga mapapagod. Hindi ka nga tatanda eh. kahit sabihin mong araw-araw yun ang routine, di ba Kong? Pero pagka mahal mo ang trabaho mo, wala. Jillian, I think you have to greet some of the people who have helped you or yung mga mahal mo sa buhay. Can you greet them now? Binabati ko po din yung mga barista namin. That's si Queenie, si Ain, at saka si Pao. Binabati ko rin yung co-business owner ko na si John Motilla. Ang mga parents ko na Almodovar family and also Motilla family that's give us an inspiration to continue dreaming and also continuously what you call that, handling the Revolver Creamery Cafe as a successful business din po. Ayun. Ayun, ang kagandahan lang, Jillian, sabi mo, di ba, pati ikaw mismo as owner, nagpapa-training ka sa mga tao mo. Hindi ba dumating yung point na yung mga tao mo naman na, di ba, syempre, equipped mas sila, di ba? May knowledge na sila. Umalis or naghanap ng Hindi iba? naman po. Maraming mga nagkaroon na rin po ng mga empleyado pero binibigyan namin or bini-invest namin yung mga empleyado namin na very loyal sa amin. Like si Queenie, kami rin po kasi sumasagot ng mga tuition fee nila for the trainings na bayad po from private. That's po yung sa food shop, yung sa food handlers, ito po yung sa level 3 na po kasi siya sa HACCP Principles and Safety. And ang last na po dun is yung FCSO, yung magiging Food Compliance Officer ka na po. So, nag-i-invest po kami sa mga barista namin or sa mga tao sa amin na very loyal sa amin din para they have the growth rin po as an individual. Ayun. Well, thank you very much, Gillian, for guesting in our show. At nakikita ko, kakaiba talaga yung mga produkto mo. Sariling concoction yan eh. Sana yung mga suggestion ko naman ay magawa mo.
Yes para po. nasa gano'n na you will have something unique. Pagpunta natin doon, Kong, matitikman mo yung suggestion. So, yung taste ng fruits with coffee, wala pa akong nakikitang ganun eh. Coffee with fruits, coffee with alcohol, meron. Meron. Pero coffee with nuts, meron. Like for example, yung almond, mabango yan na coffee. And then pistachio. Alam mo, ang pistachio may distinct taste. Hindi babagay dyan yung cashew nuts kasi hindi masyadong yung taste niya. Hindi rin babagay dyan yung pili kasi hindi naman distinct talaga yung taste. Pero yung pistachio, iba eh. At saka yung almond, iba. Yan. Ayun. Pero ito, Kong, para sa huling part natin, please invite ulit yung ating mga kababayan para pumunta dyan sa Revolver Creamery Cafe. Magandang araw again. Ini-invite ko po kayo na pumunta sa Revolver Creamery Cafe. Located po kami sa countryside, Pasig. Ang pinaka-landmark na pwede nyong makita doon is SM East Ortigas and Urban Deca. So, ini-invite ko kayo pumunta doon para mapuntahan yung cafe namin that's very cozy and then, what you call that, very comfortable, and also we offer a wide selection of food and drinks. We have the specialty coffee, milk tea, fresh juices, hot teas, pastries, egg drop, and also pasta. So wala na kayong hanapin pa. So see you soon, guys. Ayan. Ayan. Thank you very much, Jillian. At sa susunod, sana mas lumago pa yung iyong negosyo. At marami na Sigurado mag-franchise. akong lalago yan kasi nakikita ko nga kakaiba sila from other coffee. Yung iba kasi, cafe latte, cafe mocha, Pangkaraniwang... cookie ni mocha, yung mga ganyan. Ayan, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon sa kwentong hatid ng Revolver Creamery Cafe ni Jillian Almodovar. Bukas, dahil nalalapit na ang undas, kayo'y aming bibigyan ng mga tips at business kung saan pwedeng makakuha ng mga pinakabagong estilo ng pag-aayos ng mga bulaklak. Sa programang 2 taon na nagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success, kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli, si Joe Mariano. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning. Exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro Pinoy. Pinoy, ito na